welcome to RafiGumangan.net at isa na naman panibagong tutorial about sa C++ ang ating matututunan ngayon. Kung may matututunan tayo at makikinig tayo mabuti. At sana maintindihan nyo din. And today, gagamitin pa rin natin compiler is dev C++. Kasi mas magaan pa rin siya at pwede rin naman ibang compiler ang pwede natin gamitin or software. May isa pang software na pwede natin gamitin eh. Ano pang pangalan nun? Turbo C. Turbo C. Para din siyang dev C++. And meron pa isa, C++ software na parang Visual Basic din yata yung parang ganun. Hindi ko alam yung iba eh. Pwede rin gumamit ng Visual Studio pero kayo bahala doon. Dahil dev C++ yung gagamitin natin, siguro maninibago lang kayo sa interface nito. Pero pareho din naman yung code. At yung pag-save, ganun din naman. Yung extension file type niya is C++ or kung gumagamit ka ng C, pwede rin C. So, pag-aaralan natin ngayon is about data types. At ano nga ba ang data types? Data types. Ibig sabihin, kailangan mong malaman kung anong klaseng data yung i-input mo sa isang program. Example is, magko-compute ka ng numbers. Siyempre, numbers yung i-input mo. Pero pag character lang yung i-input mo, kunyari, kukuha ka ng character, siyempre character din dapat yung data types mo. And, paano nga ba mag-assign ng data types at kung paano nga ba yung tamang paglalagay ng mga variables sa data types. Examples. Ito yung mga data types. Pero mas marami pang klase ng data types. Pero ito lang yung mga basic na ginagamit muna. Char or character, int or integer, float, pag gumagamit ka ng decimal, and double, pag gagamit ka rin ng decimal, pero more accurate yung float, and string is, ano siya, sabi ito, more advanced than character, kasi yung character is, one character lang yung kinukuha niya, and yung string is, marami yan. Try natin yung example. Try natin run yung program, pero wala pa siyang variables. Medyo mabagal. See? Error kasi wala pa siyang variable. So, maglalagay tayo ng variable. Siyempre, character, mag-input lang siya ng character. Any character. Sabihin na lang natin, pansit. And string. Yung string, kumukuha siya ng mas maraming character. Ibig sabihin, pwede ka mag-input na isang buong pangalan mo. Pero yung character, isang letter lang or symbols. Character string and string, pansit, kanton, and integer, sabihin lang natin sukli, sukli, and float. Yung float is mas maramihan siyang decimal. Yung double is for isang point lang yata. Float, sabihin natin fourth, marami, and double is isa. So example, nag-input ka ng variables mo dito. Ibig sabihin, kung gusto mo siyang kumuha ng variables at ilagay sa gusto mo kumuha ng data or input, kailangan mong ilagay yung input sa variables. Example dito. Gusto mong maglagay ng input dito na character lang. So, ang ilalagay mo din is pansit. Sa scene. Pansit. So, enter any character. Ang lalabas is, ibig sabihin, mag-input ka ng character. Kukuha niya yung character ng pansit. Lalagay niya sa pansit. Mali pala yung ano. Dapat yung output is, ibig sabihin, pag nag-error ng ganun, may hindi naka-declare. So, dapat kung ano yung lahat ng ilalabas mo, dapat naka-declare siya. So, pansitin to. And run. Pasensya na kaya, medyo mabagal yung computer. And, speaking of pansit kanton yung breakfast ko kanina. Wait lang, medyo matagal. Ganyan na, hanggang na. Enter any character means pansit. Sabihin mong, example, enter any character, so kanton. Ibig sabihin,
character lang yung variables natin, ibig sabihin, kukunin niya lang yung first character ng Canton. Kasi character lang siya, isa lang yung kaya niyang i-hold. Enter. Ibig sabihin, C. Output is C. Kinuha niya lang yung C. Pero pag papalitan natin yung i-output natin, example is Canton, at gagamit tayo ng data types na string, ang ilalabas niya is mas mahaba. Run again, mabagal na naman. And wait lang. Mahina ang kalaban. Canton. Enter any character. Ngayon, hindi na kahit character. Sabihin lang natin, ako ay, any word or character na dapat walang space. Kasi kukunin niya yun. Pag naglagay ka ng may space, yung unang word lang ang makukuha niya. Sabihin natin maganda. Pag gumagamit ka ng string, kukunin niya yung mahabang word or string of characters. Next types of data type is integer, or tinatawag natin whole number lang yung kinukuha niya. Sample sukli. Sabihin natin dito para mag-declare na lang tayo na mas marami para hindi tayo mahirapan. Mabagal yung output. Sabihin natin dito pansit. Canton and sukli. Sunod, marami. Sa palagay niya, ano yung di-display nito? I-display niya lahat ng nasa count para kasi makita. So, ito na lang ang papalitan natin. Example, papalitan natin sukli. And run. Integer is nag-hold lang siya ng whole number. Ito lang yung kaya niyang i-hold. Pwede kang mag-input ng ng numbers na kailan ba? 4 digits, thousands. Sukli, 10 pesos. I-input niya yung 10 pesos. Oops. Ano nangyari? Error to. Walang space. So, tanggalin muna natin yung mga space. Tanggalin muna natin yan. Run again. Wait lang. Nagraran. Again. Yan. So, mag-input lang tayo ng is 100. Sabihin natin 100 na lang. The output is 100. Blanco yun kasi walang laman yung mga natin. Yung pansit sa Canton. So, output 100. Integer is 4 digits and whole numbers only. So, try natin yung nagalingan na muna ito. Panggulo eh. So, palitan natin ng marami. Float. Ibig sabihin float is nag-input siya or nag-output siya or nag-hold siya ng decimal which is pangmaramihan. So, parang exact or precise, accurate yung data na inaano mo kasi may decimal siya. So, pag nag-divide ka ng numbers, lalabas yung mga, example, 10 divided by 3. Lalabas yung point na sobra ng, it's either 3 point or something like that. So, 100. Float. Ba't mga plus 4.100? So, dapat i-output niya lang to. Wait lang. Try muna natin yung double. Double is isa. Nag-input tayo kasi ng marami. Display din agad. Try muna natin yung double. Double is parang gano'n din sa float, pero gumagamit din siya ng decimals. Pasensya na kung medyo naguguluhan kayo, pero intindihin nyo na lang.
any character or any number. Example is 5. Oh, there's an error. Alam ko na yung mali. Di pala natin i-declare doon. So, example is marami. Run natin. Ang float is nag-hold siya ng more than ilang decimal doon. Decimal point. Example is sabihin natin 10. 10 or 101? 100. Means mag-input siya ng it can hold only 3 sa float. Pero pwede natin paramihin yan. And tuturo ko na lang next time. At yung try naman natin yung double, which is isa. Isa lang. Sorry, hindi ko na-declare kanina kaya iba yung output niya. And marami ding klase ng integers, which is it has data types ng integers. Ito na yung mga niya. Examples, yung tatlo. Integer, float, and double. Isa, which is double. Sabihin natin 100.100. It can hold only 1. Ibig sabihin, 1 decimal point lang siya. So, sa character, isang symbols or letters lang siya. Sa string, it's a one word, 8 octet yata rin. And integer is, it can hold thousands, hundreds. And float is, it has 3 decimal points. And double, it has 1 decimal point. Ibig sabihin, kung ano yung kailangan mo, yun lang i-declare mo. At yun lang gagamit ka ng variables. And yung mga variables is may limit din yan. Example is, kung mag-create ka ng mahabang variables, dapat, tinuro kasi dati sa akin ng professor ko, di dapat tulalagpas ng 10 letters, or 10 characters. And don't use symbols, just words. At dapat maintindihan mo din siya. And, that's all. Kung may hindi ka naintindihan, mag-comment na lang kayo sa ating Facebook page, raffigumangan.net, at sa YouTube channel natin na raffigumangan.net channel sa YouTube, and watch more videos and more videos to come. And thanks for watching, and God bless again. Thank you.